Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mga deboto ng itim na Nazareno, dagsana sa Quirino Grandstand kung saan nakalagak ang poon. Doon na raw magpapalipas ng gabi para sa prosesyon bukas. Simbahan ng Quiapo, hindi rin mahulugang karayom. Diver ng Philippine Coast Guard, nawala ng malay habang nasa retrieval operation sa lumubog na barko. Dead on arrival sa ospital. Exclusive sa Cebu, clearing operation sa mga tindero sa lansangan na balot ng tensyon. Floyd Mayweather Jr. Binueltahan si Manny Pacquiao kasunod ng nakansilang laban nila. Exclusive, Pinay, inireklamo ang asawang Norwegian dahil ikinalat ang sex video nila sa internet matapos silang maghiwalay. Isa pang pasahero ng Cebu Pacific na may anak na special child, nagreklamo na rin. Cebu Pacific, iginit na wala silang polisiya laban sa mga special child. Batang ilang araw na iwan sa ospital sa Antipolo, nakapiling ng kanyang pamilya. Snooki Serna, dasal na makayanan niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Live nakuha po yan ang mga kapuso sa simbahan ng Quiapo. Yan po ay sa harapan. Alam po naman natin lahat na ngayon ang bisperas ng pista ng Nazareno. Kasalukuyang pong may ginaganap na misa sa loob ng simbahan. At maging sa labas pa lamang kung ganyan ang karaming ng tao, naku, sa loob po ng simbahan, dagsang-dagsa ang tao. Hindi pa man po nag-uumpisa ang posisyon na nakatakda bukas. Ngayon pa lamang itong mga karang araw ay meron na pong ginanap na mga tradisyonal na mga pagtitipon kaugnay ng Pista ng Nazareno. Dagsana rin po ang mga deboto ng Nazareno sa Quirino Grandstand tulad ng ating nakikita ngayon. Dinala na po doon ang puon at sinimula na ang paghalik sa Nazareno kaninang 1:00 ng hapon. Magandang gabi po. Bukas na nga ang Pista ng Nazareno at inaasahang 100,000 deboto ang makikiisa sa taunang selebrasyon. Nandito po ako ngayon sa Quirino Grandstand sa Luneta, sa Lungsod ng Manila, kung saan kagabi pa ay dinala na po ang poong Nazareno mula sa simbahan ng Quiapo. Alas 7:30 ng umaga bukas, ipopresisyon na ang poong sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. At kung sa lungsod po ng Manila, dyan sa may Quiapo Church, ay merong isang naganganap katatapos-tapos lamang ng isang tinatawag na Concelebrated Mass dito po sa Quirino Grandstand sa Luneta. At ngayon, pagkatapos ng misa, yung dose-dose ng mga paring ang nanguna po sa pagmimisa ay lumapit sa mga tao at sila po ay linalagyan ng abo sa kanilang mga noo. Ang inyo po napapanood ay ilan sa mga martial. Meron pong balangay, may tinatawag na translasyon, may tinatawag na mamamasan at iba-ibang klase mga martial. Ngayon pa lang ay naghahanda na po sila para sa tinatawag na pagsalang nila bukas sa paghatak sa karwahe at imahe ng buong Nazareno papunta sa simbahan ng Quiapo. Ang nakikita nyo po mga martial na kausap po kanina ay dito na po magdidiwang ng buong gabi. Walang tulugan, walang ibanan, wala nang uwian yan hanggang bukas. Wala silang tulog at bukas, mga kapuso, sasalang pa sila sa prosesyon. Hatak pa sila ng itim na Nazareno papunta po diyan sa simbahan ng Quiapo. Nakita nyo po kanina, yung iba po sa kanila kanina pa pong alas 3 ng madaling araw. May kanya-kanyang kwento po ng debosyon ng bawat deboto ng Nazareno. At para sa karagdagang detalye, kasama rin po natin sa isang tabi po ng Quirino Grandstand, si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, kahit tapos na nga itong healing mass, marami sa ating mga kababayan ang wala nang balak umuwi at sila daw ay dediretso na sa pagsama sa prosesyon na gagawin bukas. Ang pamilya Abalos lumuwas pa sa Maynila galing Mindoro, 3 henerasyon ng deboto ng poong Nazareno. Kwento ni Aling Teresita, nagsimula ang kanyang debosyon nang magkasakit ang anak na si Edgardo noong maliit pa. Nung daling
ko po siya doon, ay nawala yung kanyang bukol. Kaya buhat tong daling ko siya, tuwing mahal na araw at saka piyesta, pumupunta kami dito. Kay Edgardo na rin mismo nang galing, napasama siya sa mga iligal na gawain. Matapos makalabas sa kulungan 5 taon na ang nakalilipas, sinimulan niyang magbagong buhay. Ako naman, nagiging dilubyo doon sa amin sa Mindoro. Naging masamang ano rin ako inspirasyon ng kabataan Sana dire-diretso na yung aking pagbabagong buhay. Si Luz Dakika naman, 72 taong gulang, di napigilang maging emosyonal nang mahawakan ang paa ng Nazareno sa unang pagkakataon. Mag-isa niyang binuno ang mahabang pila sa pahalik sa Nazareno, mailapit lang sa puon ang kanyang hiling. Ay, gumaling yung asawa ko at mga anak ko. Layo kami sa masamang mga bagay. May sakit po ba asawa niyo? Nakakumpine. Ano po sakit niya? Hindi makahinga. Marami sa mga dumating, dito na magpapalipas ng gabi gaya ng pamilya ni Girlie na nag-set up pa ng tent para matulugan ng buong mag-anak. Ang debosyon sa itim na Nazareno, itinuturo daw niya sa kanyang 4 na anak. Magbibigay po siya ng wish. Ng wish? May wish ka ba? Opo. Ano wish mo? Sana po maging maayos na yung Pilipinas. Mike, nakausap ko ngayon lang ang ground commander ng PNP at sinabi nga niya na dito po sa grandstand kahit napakarami ng tao ay walang anumang insidente ng snatching o kaya pandurukot na ayon sa kanya ay para na rin isang milagro. Mike? Sandra, kamusta ang daloy ng tao dyan sa kinalalagyan mo? Dahil dito kanina sa harap mismo ng grandstand, parang mas kokonte kesa ngayon, medyo nadadagdag ka na. Kamusta ang dating ng mga tao, ang daloy ng tao dyan sa kinaroroonan mo? Mike, sa side ko, kung nakaharap ka sa grandstand, nasa kanan ako, maluwag na maluwag dito. Pero ang sinabi dito ng PNP Ground Commander ay kadalasan daw kasi kung kailan gabi na tsaka kakapal yung tao. Kaya hindi mananatiling ganito ito, mga ilang oras lamang ay inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Alauna kaninang hapon sinimulan ng pagalik o ang pahalik sa Nazareno dito po sa Luneta sa Quirino Grandstand. Bahagi po rin yan ng pagdiriwang ng pista ng poon. Ang tumutok ay si Cara David. 20 taon ng panata ni Sergio at Rita Enriquez ang sumama sa prosesyon ng Poong Nazareno. Pero ngayon, hanggang pahalik na lang ang gagawin ng dalawa. May sakit kasi sa atay si Mang Sergio, hirap siyang maglakad. Sinusuko ko na po yung sarili ko sa kanya. At kung may pagkakataon pa na makakagawa pa ako ng mabuti sa kapwa, tagtungan niya yung buhay. Para di maputol ang panata, ang anak ni Mang Sergio na si Imo ang magtutuloy ng tradisyon. Sasampa siya bukas sa Nazareno. Papasan din po ako bukas. Ito'y para sa tatay ko lang? Lahat po yan, para sa pamilya ko, lalo sa tatay. Mahigit 400 taon na ang pista ng Poong Nazareno. Para sa maraming Pilipino, isa itong habang buhay na panatang pinapasa sa kada henerasyon. Kanina, abot hanggang Rojas Boulevard ang pila sa pahalik sa Quirino Grandstand. Hindi raw kompleto ang kanilang taon kung di sila makakahalik sa kanilang ama. Tulad ni Captain Osias Camacho na lumipad pa mula Dubai para lang makapiling ang mahal na Poong Nazareno. Mahal ko siya Ang Poon? Dahil binibigyan naman lahat yung hiningi Panyolito, tuwalya, damit at kung ano-ano ang pinupunas ng mga tao sa paa ng Nazareno. Milagroso raw kasi ang Poon. Pero si Mang Bayani Jeronimo, iba ang pinupunas sa Poon. 1,250 grams ng bulak. At ang bulak na ipinunas niya sa Nazareno, ipinapamahagi niya sa lahat ng taong masasalubo. I-share mo sa iba. Kung anong biyaya mo nakuha, i-share. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Bukod po sa Quirino Grandstand, puno na rin ang mga tao ang loob at labas ng simbahan ng Quiapo simula pa kaninang madaling araw. Kapansin-pansin din ang mga nagkalat na streamers at tarpaulin ng mga politiko. Nakatutok si Lala Roque. Madaling araw pa lang kanina, dagsa na ang mga deboto sa simbahan ng Quiapo. Di mahulugang karayom ang mga dumalo sa misa sa loob ng simbahan at maging sa gilid nito. Si Aling Anita Santos, 74 na taong gulang, hindi alintana ang siksikan.
5 dekada na raw siyang namamanata sa Nazareno. Pagbuti ng kalusugan daw ang kanyang hiling ngayong taon. Diyos ko, tawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at pagalingin mo po ako sa aking mga sakit. Nagkalat na rin ang mga nagtitinda. Ang mga t-shirt na ito na may imahe ng Nazareno, mabibili sa halagang 120 pesos kada isa. Ang mga panyo naman na may imahe rin ng Nazareno, 20. Pagputok ng liwanag, tumambad ang maraming streamers at tarpaulin ng mga politiko bumabati ng Happy Fiesta. Hindi lang sa Plaza Miranda, kundi pati sa mga kalsada sa paligid ng simbahan. Ito'y sa kabila ng panawagan ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales sa mga politiko na respetuhin ang kabanalan ng pista. Hindi maganda eh. Kasi kumbaga sa itong simbahan banal na ng Panginoong Hesus, kailangan igalang din natin. Nakikisabay sila dyan sa dapat po ang mga tao nakatuon po kay mahal na Senyor Nazareno. Sa gitna ng mga taong paroon at parito sa Quiapo kaninang umaga,